Okay, so ceiling installation tayo. Ano nga ba yung mga materials na ginagamit namin dyan? Dapat ang kapal nito, mga kamusta, no? Para at least mas maganda siyang gamitin, hindi siya basta-basta mapupunit. Yung ating carrying channel, so ang kagandahan na thickness na ito, o kaya point. Ang kagandahan pagka namili kayo ng ganito is yung may groove, wag yung plain lang. Ano nga ba yung mga ginagawa namin dito? So yung wall angle natin, by the word wall angle, ito yun. So dito natin siya nilalagay using nail gun. So meron tayo dito W clip. So sa W clip natin, much better kung magkabilaan. Yan. So meron tayo dito sa likod, pero di tayo dito sa harap. Okay, may bagong araw. Hindi pa maganda yung pan natin. Medyo, alam mo yun, yung kaya ng isip pero yung katawan hindi. So update tayo dito. Sorry, Sabado ngayon. Sabi ko, maglilibot ako ngayon kasi Sabado. At kailangan talaga maglibot, no? So, ano nga ba yung mga kaganapan ngayon dito sa proyekto natin? Ayun, ganda na, oh. Ayan, direct to, ha. Walang palipalitada yan, pero ayos pa rin. Ayan. So, mga halos kulang-kulang isang linggo. Hindi tayo naka-pasyal dito. Pero, syempre, continuous pa rin naman namamasyal si engineer. At saka yung ating nagsusupervise sa project. Okay. Naka-cantilever to. Ito may inside gutter pa. Okay. So ito nga next week, by Monday pala. Yan na yung gabay ng papagawa ko dyan. Habang inaayos pa lang dito. Kasi hindi pa kami makapaggawa ng iba habang ginagawa na pala yung kisame. So yun po yung mga ginagawa ng tropa ngayon. Iputan muna natin. May konting papaayos lang siguro ako dyan kasi may nakita akong konting kailangang ayusin. Ito wala nang palipalitado yun. Tapos dito yung ating hagdan. Yan na. So Lunes buhos. So bubuhusan na to sa Lunes. Ito yung landing niya. Yan, medyo nakakuan, no? Pero ang isang bagay kasi dyan, yan naman po yung nakalagay sa plano. Hindi naman siya stiff. Kasi ito, titingnan natin mamaya. I-share ko yan sa YouTube channel natin. So ito, parating na rin yung spandrel na ito. Kasi ang isang bagay dyan, na short dyan sa may part na yan. So magsasabay na yan na may de-deliver yung manggagaling ay papunta ng Bagabag project natin. So mamaya, ayan, panoorin nyo sa YouTube channel natin yan. Dito sa loob, ito na yung ginagawa na tropa. Ceiling installation. So ayan na yung tinatanong ninyo mga kamusta na. May insulator ba o wala? Meron po. May insulator po yan. Ayun. Tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda, no? Kagandahan kasi niyan, hindi nakadikit dun sa may sa bubong natin. So ito yung high ceiling natin. Ayan, nagwa-wirings na rin sila using magandang klaseng wire, felt dodge at saka sequin. So yun po yung mga ginagamit namin. Okay. Ayos na. Pagka natapos na yung kisame, tatiles na kami pagkatapos na ng painting works dyan. Kasi yung tungtungan na yan, i-adjust pababa. And then pagkatapos nun, puro pintura na. And then magtatiles na ko kami. Okay. So design na yan yung ginagawa ni Michael ngayon dyan. Katapos lang nila naglatag ng so naglagay sila ng screen yan. Insulator na yan, may screen yan. Tapos metal paring. Magandang klase to. Hindi siya yung basta-basta lang, no? Hindi ako gumagamit ng kung ano-anong mga wire lang. So yan naman po yung naka-indicate sa plano. At at the same time, meron kasi nagsasabi yung nasa kontrata daw
tawag nun, magandang klaseng wire, pero pagka ikinabit, wala na, iba na. So, ceiling installation tayo. Ano nga ba yung mga materials na ginagamit namin dyan? Meron tayong carrying channel. Meron tayong wall angle. Ito yung itsura niya. No? Ito yung wall angle natin. Ito naman yung carrying channel natin. Tapos, ito yung metal paring natin. So, wall angle, balikan natin. No? Dapat ang kapal nito 0.5 mga kamusta, no? Para at least mas maganda siyang gamitin, hindi siya basta-basta mapupulit. Ang haba nito nasa 2.4 o kaya 3 meters. Depende yan kung bended o kaya ng prefabricated. Pagka yung plain sheet kasi yan, 2.4 yun. Yung kumbaga prefab lang yun. O kaya naman yung talagang standard na binibili natin is 3 meters. Okay? So, ito naman yung ating carrying channel. So, ang kagandahan na thickness na ito 0.7 o kaya 0.8. So, ang gamit namin 0.7, which is yun naman po yung naka-include sa quotation. So, yung haba nito 5 meters, mga kamusta na. Ang kagandahan pagka namili kayo ng ganito is yung may groove, wag yung plain lang. And then, metal paring. So, ang haba nito 5 meters. Tapos yung klase nito is 1/2. Yan. Tapos ang kapal nito is 0.5 o kaya 0.6 gamit kayo. So ito, kung mapapansin yung groove, ito yung klase ng meron siyang mga groove at saka meron siyang mga ayan kaya ko siya tinatawag na corrugated kasi ganito yung tsura niya. Mas maganda kasi iwas disgrasya. Lalo na kapag nag-drill ka, mas safe. Okay? So, ano nga ba yung mga ginagawa namin dito? So, pagdating sa pagkikisame, yung kung saan natin ginagamit yung mga materials na yan. So, ito yung design. Ito yung designs natin. Ito yung para sa high ceiling natin to. So, yung ginagawa natin ngayon, ito siya. Yan. So, dito sa may part na to. Yan. So, yung wall angle natin, with the word wall angle, ito yun. So, dito natin siya nilalagay using nail gun. So, ito yung nail gun. Yan. So, ito yung kagandahan niya. So, hindi na kami nag-drill pagdating sa mga walls. Kasi nga, ang ginagamit na namin, nail gun na. So, sampulan natin para makita nyo. So, ito yung bala. Ito siya. Ganito siya. So, ito. Ang kagandahan nito, wala nang drill pa. Yan. So, ganun na lang siya ka-basic. So, mas makapit pa yan kaysa dun sa barena. Kasi yung babarenahan mo, lalagyan mo ng tox, tapos lalagyan mo ng pako, o kaya naman, ang gagamitin mo yung tornilyo. So, minsan, naglulus yun. Okay? So, pagdating naman sa carrying channel, by the word carrying channel, ito siya. So, ito yung naghahawak. O, ito naman yung sumusuporta pagdating sa pagkakapitan ng metal paring natin. So, meron tayo dito W clip. So, sa W clip natin, much better kung magkabilaan. Yan. So, meron tayo dito sa likod. Pero di tayo dito sa harap. So, yan po yung ginagamit namin para may kapit naman tong metal paring natin. So, ganito lang yung paraan namin. Kung pagdating sa mga dugtungan na, kung board yung ginagamit mo, nilalagyan namin ng metal paring niya. So, etong carrying channel namin, yan na rin po yung ginagamit namin na hanger. So, meron naman tayo yung suspended na pang-hanger natin. Pero, mas prefer ko, or sabihin na natin, siya pa nabibilin mo, no? Kasi dito sa amin, talagang more on DIY talaga. Kasi, yun naman talaga yung kung ano yung materials na meron na available din sa market o kaya sa construction. Yun. Pero, magiging available yan sa construction natin, sa supplies natin, sa Dubs Construction Supplies. Soon, no? Para at least maging standard lahat. Okay? And then dito, metal paring naman tayo. Saglit. Bago tayo pupunta sa metal paring. Ayan, yung carrying channel natin. Ayan, gamit din ng ating nail gun. So, diretso na rin siya. So, ito yung haba nito, at least 15 cm pataas. Wag yung, kumbaga, bababa na siya ng mga 12 cm, 10 cm, which is masyadong maliit na ho yun. Okay?
So, patayo ito. At kung sakali titingnan nyo, nakaharap dito. Tapos sa kabila, nakatalikod. Para yung suporta kasi, pagdating ng maglalagay ng mga W-clip natin, may, kumbaga, nagbabalanse. Kasi kung hindi balanse yan, possible, pwedeng umikot, pwede rin gumalaw dito sa part na to. Kaya nga siya straight na straight kasi mas magandang ganito yung paraan para at least pag magkatalikod man at saka magkaharap man, kagaya nito magkaharap to, ayan magkatalikod, malakas po yan, may puwersa kung tutuusin. Okay? So, yan po yung sa pagkikisame natin gamit ang carrying channel. And then metal paring naman, dito natin kinakapit yung PVC panel, gypsum board, yung ating tawag na ito, kahit anong klase na board, kunwari plywood, yung cement board o kaya FISM board. So possible yun yung mga klaseng board na ginagamit natin. Pero sa amin ginagamit namin gypsum board, yung combination of PVC. Kasi kung titingnan natin, PVC po yan. Okay? So yan po yung design nyo natin. At ngayon, yun po yung mga materials na ginagamit natin pagdating sa pagkikisame. And isa pa, ito yung tinatawag ko na double lock. Actually, ako yung nagpatawag dito na double lock. Na talagang naging issue naman sa karamihan. Instead na gagamit ka ng carrying siya, ng wall angle. Kasi usually kasi wall angle ang ginagamit dito. So, hindi na. Yupin mo na lang tong metal paring, straight mo na lang siya na ganyan, then lock na yan. So, gamit lang din yung nail gun. Yan kapit na ho yan. Okay? So, kahit dalawain mo pa yan, ayos pa rin. So, yan yung mga materials natin, mga kamusta, no? At, kung napapansin nyo to, ayan, actually, sa totoo lang, hindi kasi to nakasali din sa quote natin. Ngayon, sabi ko naman sa client natin, pwede naman na mahuli yung insulation at lalagyan natin ng screen. So may screen yan para hindi naman mapasukan nung mga ibon o kaya hindi magalaw ng ibon. Tapos hindi siya basta-basta mahuhulog kung sakali. Tapos inipit namin ng metal paring. So yan lang na yung paraan namin para at least kahit na mahuli yung mga insulation, ayos pa rin. Ayan nakalock pa rin dito sa mga dugtungan, tapos naka-duct tape pa ho yan. Okay? So, ayan. At abangan nyo na lang to, yung sa may pagkikisame namin, mga kamusta. Ito yung mga design nyo niya. Okay? So, abangan nyo na lang to. At habang nagwa-wirings din yung tropa dito. At magbibigay tayo ng part 2 para sa hagdan naman natin. So, abangan nyo na lang yan. Maraming salamat.